Hinawakan ni Denver ang maliliit na kamay ni Pamela at natawa siya. Honey, magtiwala ka sa akin. Mananalo ako sa laban sa susunod. Nagulat si Pamela. Pangako ko yan. Ang seryosong sinabi ni Denver. Hindi kita bibiguin. Sige. Nginitian niya si Denver. Kaso lang hindi niya maintindihan kung ano ang nais niyang iparating. Noong maubos ang drip, tumalikod si Pamela at umalis siya upang tawagin ang nurse. Kasabay nito, umilaw ang phone ni Denver at dumilim ang kanyang muka. Noong bumalik si Pamela, marahan niyang sinabi na, Honey, pwede mo ba akong ikuha ng makakain? Nagugutom ka ba? Tumingin si Pamela sa kanyang relo. Sinabi ni Dr. Harper na mag-liquid diet ka muna. Ganito na lang kaya. Uuwi muna ako ngayon at pagluluto kita ng lugaw. Hintayin mo ako dito. Babalik ako kaagad. Sige. Tumango si Denver, nagmadaling umuwi sa kanilang bahay si Pamela. Pagkaalis ni Pamela, dumating sila Genaro at Franco sa labas ng ward. Sumenya si Denver at masaya silang pumasok sa ward. Alam mo ba kung gaano kami nag-alala sa'yo? Tumingin sa kanila si Denver at ngumiti. Hindi malubha ang mga sugat ko. Wala kayong dapat na ipag-alala. At saka, napakahina ng lalaking yun. Mas mahina pa siya sa dati kong trainer. Pero sugatan ka pa rin, ang sabi ni Franco, puno ng pag-alala ang kanyang boses. Huwag mong kalimutan na hindi pa magaling ang lahat ng mga sugat na tinamo mo sa pagbagsak ng eroplanong sinakyan mo. Tapos ngayon, pumasok sa ward si Zobel pagkatapos niyang tignan si Denver at alamin kung ayos lang siya. Pinaalalahanan niya si Denver tungkol sa mga bagay na kailangan niyang iwasan. Bago siya umalis, tumango siya kay Genaro at Franco. Pagkaalis ni Zobel, hinampas ni Genaro ang kanyang mga labi. Kung ganun, siya ang doktor na yon? Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Tinignan siya ng masama ni Franco. Malaki ang naitulong sa atin ni Dr. Harper habang nagpapagaling si M sa nayo na yon. Hindi ibig sabihin nun na hindi na siya kahina-hinala. Pakiramdam ni Genaro na wala sila mapagkakatiwala ang ibang tao ngayon. Paano kung tauhan din niya si Nicolo? Lumamig ang ekspresyon ng mga mata ni Denver at nagtanong siya. May nalaman ba kayo? Ang taong iniimbestigahan namin ay si Dustin. Wala tong kinalaman kay Dr. Harper. Huwag mong pakinggan yung sinasabi ni Genaro. Inayos ni Franco ang kanyang lalamunan at hinanaan niya ang kanyang boses. Ayos sa investigasyon namin, may nalaman kami tungkol kay Dustin. Wala sa Crawford Group ang parte ng pondo ng kumpanya niya. Kaso nililihim nilang tungkol dito. Hindi to malalaman ng mga ordinaryong tao. Pati na rin ang lolo mo. Kinuyom ni Denver ang kanyang kamao. Sa tingin ko gusto kanyang i-test kaya pumunta siya sa laban mo. Pagkatapos kang dalhin sa likod ng ring. Sinubukan kanyang sundan. Buti na lang pinigilan siya ni Pamela. Dahil lang kamukhang kamukha mo si Denver kaya pinalitan mo siya. Nagpatuloy si Franco. Sa tingin ko may napansin si Dustin pero hanggat hindi nagpapakita si Nicolo sa harap mo at tukuyin ang pagkatao mo, hindi siya mangangahas na magsalita. Walang oras si Nicolo na pumunta sa Dianggasas. Ang nakagiting sinabi ni Genaro. Abala siya sa pagsasabi na hindi maganda tungkol sa'yo sa harap ng lolo mo. Nagkibit balikat si Genaro. Wala akong idea, wala akong paraan para malaman na nangyayari sa pamilya mo. Pero medyo kakaibang kinikilos ng lolo mo nitong mga nakaraan. Palihim siya nagpadala ng tauhan sa Chaseland upang bisitahin ng 5 major consortia ng tatay at ng nanay mo. At ni ko'y pinagalitan niyang tatay mo noong bumalik siya. Nalungkot ang mukha ni Denver ngunit nagkaroon ng ngiti sa kanyang mga labi. Ang lolo niya ang may pinakamataas na otoridad sa kanilang pamilya. Saka paranoid at hindi siya madaling magtiwala sa iba. Kahit na wala siyang gaanong tiwala kay Nicolo, maapektuhan pa rin siya ng mga sinasabi niya. Siguro, sumimangot si Franco. Dapat humanap ka ng oras at bumalik ka sa Centrolis upang linawin ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo at ng lolo mo. Sa tingin ko nagalit siya dahil sa kasal mo sa mga crimer. Sa tingin ko, hindi mo dapat gawin yun, ang sabi ni Genaro. Merong ngiti sa kanyang mga labi.
Dapat manatili ka sa Dianggasa at huwag kang kikilos kung ayaw mo maghinala sa'yo si Pamela. Kapag pumunta dito si Kelly, malaking gulo yon. Ehem, napahinto si Franco. Totoo yun ang tanging bagay na ayaw nilang mangyari. Oo, alam ko kung anong dapat kong gawin. Ang sabi ni Denver habang kinukurot niya ang kanyang ilong. Noong nakita niya na medyo pagod na si Denver, agad na siniko ni Franco si Henner at umalis sila. Nag-isang nakahiga sa kama si Denver. Kahit napagod siya, hindi siya makatulog dahil sa sakit ng buong katawan niya. Pinaalala sa kanya nitong pagbagsak ng kanyang eroplano. Noong panahong yun, akala niya katapusan na niya. Subalit nasa panig niya ang swerte at nakaligtas siya sa huli. Tanging ang mga taong naglagay sa bingit ng kamatayan ang may alam kung gaano kahalagang pangalawang pagkakataon nila. Noon hindi siya interesadong pamunuan ng mga Crawford. Ngunit ngayon kailangan niyang gawin ang lahat upang makuha to. Kung sa bagay, kung gusto niyang protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya, kailangan niyang tumayo sa tuktok ng mundo. Nagpabalik-balik si Pamela sa ospital at sa bahay nila habang nasa ospital sa Denver. Hindi lang yon, kailangan din niyang asikasuhin ang trabaho niya. Kaya paikot-ikot siya na parang pulang langaw. Pagkatapos suriing maigi ni Isabel sa Denver, sinabi niya nakangiti na, maganda talagang pangangatawan mo. Kung naibang tao ka, baka kinailangan mong manatili sa kama. Nang halos 3 buwan kapag nasugatan ka ng ganito kalubha. Ibig sabihin ba nito pwede na akong lumabas ng ospital? Ang tanong ni Denver habang naguhubad siya ng damit. Siguro, ang sabi ni Isabel pagkatapos niya mag-isip sandali. Pwede ka magpahinga sa bahay at hindi na kailangan magpabalik-balik ni Pamela mula doon papunta dito. Kapag nagkaproblema ka o hindi, magandang pakiramdam mo. Tawagan mo lang ako. Pupunta ako, tutulungan kita. Nginitian siya ni Denver na may pasasalamat at tinapik niya ang kanyang balikat. Kahit na hindi siya nakasamang lumaki si Isabel na gaya nila Hinar at Franco. Tinuturing niya siya na isa sa mahalagang tao sa buhay niya. Kung sa bagay, tinulungan siya ni Isabel noong nasa panganib siya. Tiningnan ni Isabel ang ibang mga pasyente habang nagliligpit ng mga gamit si Denver. Upang umalis sa ospital pagsapit ng hapon. Bigla siyang nakarinig ng ingay mula sa labas ng ward. Napahinto siya sandali. Malinaw niyang narinig ang tunog ng hawakan ng pinto at nagmula sa malayong tunog ng mga yabag. Kung si Pamela ito, maririnig niya ang kanyang boses bago siya pumasok sa ward. Sumama ang ekspresyon ng mukha ni Denver at bumalik siya sa kanyang kama. Ward number 3, Mr. Stewart, tama? Isang malinaw na boses ang kanyang narinig. Mr. Stewart, oras na para palitan ang dressing mo. Pagkatapos doon, isang nurse ang tumayo sa tabi ni Denver. Dalang isang nursing trolley. Nakasuot siya ng isang mask at nakayuko ang kanyang ulo habang nagkakalkal siya ng gamot. Kaya hindi makita ni Denver ang mukha niya. Subalit pamilyar sa kanya ang boses ng babae. Mr. Stewart, may natitira ka pang injection? Ang marahang sinabi ng nurse. Ibibigay ko muna sa yung injection pagkatapos ipapalitan na natin ng dressing, okay? Sige, ang sagot ni Denver. Binuksan ng nurse ang disposable needle packet na labas niyang bote ng gamot. Samantalang tinaas na ni Denver ang manggas ng kanyang damit upang ilabas ang kanyang braso. Nilagay niya ang tourniquet kay Denver at hinawakan niya ang kanyang braso. Malakas ang braso mo, sir. Sigurado ako nagwo-workout ka, tama? Tumingin sa itaas si Denver at nakatingin din sa kanyang nurse. Makikita ang katusuhan sa kanyang mga mata. Nung sandaling yun mismo, kinuha niyang karayom at sinubukan niyang saksakin si Denver. Agad na kumilos si Denver at tinawakan niyang kamay ng nurse. Hindi tumigil ang nurse at nilabanan niya. Gamit ng isa pa niyang kamay, napakaliksi niya. Subalit natalo siya kay Denver pagkatapos nila maglaban ng ilang round. Madaling nailagay ni Denver ang mga kamay ng babae sa kanyang likod. Nakadiin sa kamang kalahati ng kanyang katawan at hindi na siya makakilos. Aray, masakit, ang sigaw ng nurse. Bitawan mo ko. Tinanggal ni Denver ang kanyang mask. Suko na ako, suko na ako. Naiinis na tumingin sa kanya ang nurse. Lagi kang ganyan sa akin, hindi mo man lang ako pagbigyan. Natawa si Denver bago niya pinakawalan ng babae. Agad na tumayo ang nurse. Lumayo siya sa kanya. Puno ng inis ang kanyang mga mata habang hawak niyang kanyang braso, umiling si Denver. Bakit ka nandito? Sugatan ka. Hindi ba kita pwedeng bisitahin? Alam ba ni Dad at ni Aunt Tilo na nandito ka?
Anong malay ko? Mukhang malokong nurse. Hindi pa ba sapat na kasama kita dito? Habang buhay na magiging sidekick ni Maddox Crawford si Zora Crawford. Nakalimutan mo na ba yon? Napahinto si Denver, mas mahina ng mga mata niya ngayon. Si Zora Crawford ay ang half-sister niya sa kanyang ama. Kahit na hindi siya masayang nakapakasal ulit ang ama niya sa ibang babae, nananatili siyang mabuti sa kanyang stepmother sa labas. Gayunpaman si Zora lamang ang taong pinapahalagan niya sa mga Crawford. Ilang taon ang pagitan nila. Hindi lang yun, hilig din niya sundan ng kuya niya mula nung mga bata pa sila. Ginagawa niya anumang ginagawa ni Maddox at makikinig siya sa anumang sinasabi niya na higit pa kaysa sa mga sinasabi ng kanyang magulang. Minsan iniisip niya na meron silang special na connection. Ang pangalan niya Zora at kasing lambing siya ng kanyang pangalan. Hi Mr. Stewart, kumarap ang mga mata ni Zora. Huwag mo sabihin sa akin na nakalimutan mo na talaga na Crawford ang apelido mo. Dahil sa tagal mo naging Mr. Stewart. Tumingin sa kanya si Denver, nilabas ni Zora ang kanyang dilat seryoso niyang sinabi na, nagpunta ako dito para sabihin sa'yo kung ano nangyari sa bahay nitong mga nakaraan. Para makapaghanda ka. At saka, gusto ko makita kung anong itsura ng sister-in-law ko. Naging malagim ang mukha ni Denver. Nakakatakot ang kanyang mukha. Oo na, ngumuso si Zora. Tiningnan mong mukha mo. Sa tingin mo ba kakainin ko siya ng buhay? Gusto ko lang malaman kung sino siya. Huwag kang mag-alala, hindi ko hayaang makita niya ako, okay? Umungol si Denver. Nakasimangot pa rin siya. Mag-ingat ka sa kung anumang gagawin mo dito. Huwag mong hayaang makita ka ng iba. At saka paano ka nakarating dito? Wala kang kasama? Oo, biglang nahiya si Zora na parang isang batang babae. Kasama ko si Ark. Si Ark? Matagal na inisip ni Denver ang pangalan na to at naalala niya si Ark Tawayon ay matagal na empleyado ng mga Crawford. Hindi siya isang bodyguard o isang driver. Nagtatrabaho lang siya sa Crawford Manor. Hindi niya napapansin ang taong ito noon. Base sa ikinikilos ni Zora, merong hindi tama dito. Ano? Tinitigan niyang maigi si Zora. Malapit ba kayo sa isa't isa? Hindi. Itinanggi ito ni Zora. Agad na namulang kanyang mga pisngi. Sige, tigilan na natin to. Magkita lang tayo sa bar na laging pinupuntahan ni Henaro bukas ng gabi. Doon ko sasabihin sa'yo kung ano nangyari sa bahay. Tumalikod siya at nagmadali siyang umalis habang tinutulak ang medicine trolley. Kasabay ng pag-alis niya sa ward, papunta naman sa ward sila Pamela at Krista. Nagkasalubong sila. Nanatiling kalmado si Zora, nginitian niya sila. At naglakad siya palayo. Pamela, tinuro ni Krista si Zora. May ganong kagandang nurse dito? Nakita mo na ba siya dati? Pinag-isipan to ni Pamela, hindi pa nga niya nakita ang taong yun noon. Subalit isa ito malaking private hospital. Hindi niya matatandaan ang lahat ng tao dito. Sa kabilang banda, puno ng pagdududa ang mukha ni Krista. Pamela, tingnan mo yung uniform ng nurse na yon. Bakit iba yung uniform niya sa ibang mga nurse? Masyadong maiksi yung suot niya. Nandito ba talaga siya para palitan yung benda ng asawa mo sa ward ng ganong kaiksi yung suot niya? Imposible. Dapat ako mag-imbestiga. Krista, hindi alam ni Pamela kung tatawa siya o iiyak. Ano bang dahilan ng pagpunta niya dito maliban sa palitan yung benda ni Denver? Tigilan mo yung kalokohan mo. Hindi siya mag-iisip ng masama kahit na may babaeng interesado kay Denver. Tatanggihan niya lang sila. Buong tiwala niya sa kanyang asawa pagdating sa kanyang katapatan. Magaling ka sa lahat ng bagay pero napakahina mo pagdating sa mga ganitong bagay. Nagreklamo si Krista. Sinilip niya ang likod ni Zora at palihim niyang kinabisang imahit mukha ng nurse. Pagpasok nilang dalawa sa ward, nilapag ni Pamela ang termos na may lamang pagkain sa mesa. Pagkatapos pinuntahan niya si Denver. Kamustang pakiramdam mo ngayon? Masakit pa rin bang mga sugat mo? Sa tingin mo ba ganun ako kahina? Tumawa si Denver. Ang sabi ni Zobel, pwede na daw ako ma-discharge. Sa bahay na ako magpapahinga. Yay! Tumango si Pamela. Iniisip ko rin na pwede ka nang ma-discharge pagkaraan ng 2 araw. Kaya pumunta ako dito para tulungan ka magligpit ng mga gamit. Tama yun. Hindi siya pumasok sa trabaho at dinamin niya pa ako. Sumandal sa may pintuan si Kristang nakakrus ang kanyang mga braso. Merong kakaibang ngiti sa kanyang muka. Nagulat si Denver at tumingin siya kay Pamela. Nahiya si Pamela at mahina niya sinabi na, sinama ko si Krista para tumulong sa paghahakot ng mga gamit.
Ang sabi ni Pamela, tutulungan kanya magligpit ng gamit. Dadalhin niya na muna sa bahay yung ibang gamit kaya hihiramin niya ang kotse ko. Ngumiti si Krista. Tila may naalala siyang isang bagay kaya lumingon siya kay Pamela at sinabing, Pamela, sa tingin ko naiwan ko yung lipstick ko sa kotse. Pwede mo bang kunin para sa akin? Tingnan mong takong ko, napakahirap maglakad sa hagdan habang suot ang mga to. Inabot ni Krista ang susi sa kanya. Tingnan mo, nakaligpit na yung ibang gamit ng asawa mo. Dalhin mo muna sa kotse ang mga to. Hindi gaanong inisip ni Pamela tungkol dito. Pumayag siya at umalis. Nung sandaling iyon, si Krista at si Denver na lang ang naiwan sa kwarto. Biglang naging medyo nakakailang ang buong paligid. Mukhang kalmado si Denver. Nakatingin siya kay Krista na may kakaibang ngiti sa kanyang mga mata. Tila hinihintay niya na magsalita siya. Gaya ng inaasahan niya, naunang magsalita si Krista. Mr. Stewart, sinadya kong paalisin si Pamela. Tumango si Denver. Alam niyang mangyayari to. May gusto akong sabihin sa'yo. Ngumisi siya. Makikinig ako. Ngayon na nakatitig siya kay Krista, hindi mapakali si Krista. Nung dumating kami, may isang nurse na kaalis lang dito. Nandito ba siya para palitan ng benda mo? Nagulat si Denver. Agad niyang nahulaan kung anong gustong itanong ni Krista. Oo, bakit? Huminga ng malalim si Krista. Mr. Stewart, tapat at malambot si Pamela pero hindi siya magpapaapi. Dapat pag-isipan mo tong maigi. Base sa nakaraan mo, maswerte ka na napakasalan mong isang babaeng gaya ni Pamela. Gustong tumawa ni Denver ngunit sa halip ay sumimangot siya. Anong sinusubukan mo sabihin, Miss Griffin? Matagal na niyang gustong sabihin ito sa kanya ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Nilabas niya ang lahat at sinamantala niya nangyari. Tumingin siya kay Denver at mariin siya nagsalita. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na tratuhin mo ng maayos si Pamela at maging tapat ka sa kanya. Simple siyang tao. Basta't mabuti ka sa kanya habang buhay kanyang pasasalamatan. Kaya sa tingin ko hindi mo kakayaning biguin ng isang babaeng gaya niya, hindi ba? Nanatiling kalmado si Denver. Merong ngiti sa kanyang mga labi. Hindi sigurado si Krista, ngunit naramdaman niya na nalamig ang mga kamay at binti niya pagkatapos niyang sabihin yon. Nung inangat niya ang kanyang ulo upang tumingin kay Denver, nakita niyang malalim na mga mata ni Denver. Para bang alam niya ng lahat. Sapat ng napakabigat na aura ng lalaking ito upang sakalin siya. Nakakagulat na nagagawa ni Pamela na tiisin ang buhay kasama ang lalaking ito. Bahagyang sumimangot si Krista. Nung sandaling yun, kababalik lang ni Pamela. May hawak siyang bouquet ng bulaklak. Nakita ko to sa isang florist sa tabi ng paradahan ng sasakyan. Masaya siyang ngumiti. Magmumukhang magandang ward kapag may bulaklak. Hindi ako makapaniwala na sa sobrang dami ng ginagawa ko ngayon. Ngayon ko lang naalalang bumili ng mga bulaklak. Kumuha siya ng isang babasaging bote at nilagay niya ang mga bulaklak dito. Pagkatapos ay nilagay niya ito sa may bintana. Agad na napuno ng pagmamahal ang mga mata ni Denver. Noong nakita niya si Pamela at marahan niyang hinawakan ng kanyang maliit na kamay. Nakahanap ng palusot si Krista at kaagad siyang umalis. Ayaw niyang maging isang mega third wheel doon. Namula si Pamela. Binawi niyang kanyang kamay at tinitigan niya si Denver gamit ang makikislap niyang mga mata. Hindi ka nakaligo kahapon, hindi ba? Pupunasan kita. Tumalikod siya at umalis siya kaagad. Hindi nagtagal ay bumalik siya dalang isang timba ng mainit na tubig. Siya ang nagpupunas kay Denver habang nasa ospital siya. Piniga niyang mainit na tuwalya at dahan-dahan niyang inangat ang damit ni Denver. Medyo humupa ng mga pasa sa katawan niya. Ngunit nakakatakot pa rin tignan ng mga to. Naramdaman ni Pamela sumisikip ang kanyang dibdib. Ginawa niyang lahat ng makakaya niya upang iwasan ang mga sugat ni Denver. Habang pinupunasan niya siya, sinilip niya siya sandali agad niyang nilihis ang kanyang tingin. Hinawakan ni Denver ang kanyang kamay at nagkaroon ng ngiti sa kanyang mukha. Matagal na silang kasal kaya alam niya kung anong iniisip ni Pamela. Nakaramdam siya ng hiya at uminit ang kanyang mga pisngi. Gusto niyang bawiin ang kanyang kamay ngunit huli ng lahat. Hinila siya palapit ni Denver at nahulog siya sa kanyang mga bisig. Huwag, nagpumiglas siya. Hindi pa magaling ang mga sugat mo. Lumapit ang mainit na hininga ni Denver sa tenga na Pamela. At malalim ang kanyang boses. Wala to, hindi to makakasagabal sa akin. Hindi pa rin natin to pwedeng gawin. Tumingin sa kanya si Pamela at nainis.
Ang sabi ng mga doktor, aabuti ng 100 araw bago tuluyang gumaling ang mga sugat mo. Mas mabuting mag-ingat, pero paano ko aayusin yung personal na problema ko ngayon? Walang magawa si Pamela, hindi niya alam kung matatawa siya o maiiyak. Madalas walang emosyon ng mukha ni Denver at napakalamig niya sa lahat ng tao. Minsan sa sobrang seryoso na itsura niya, walang nangangahas na lumapit sa kanya. Subalit si Pamela lamang ang tanging nakakakita na nag-aalab na damdamin sa mga mata ni Denver. Ngumiti siya. Marahan niyang hinawakan ang gwapong mukha ni Denver at tinalikan niya siya sa pisngi. Yun na yun, halatang hindi kontento si Denver. Tumigil ka, ang seryosong sinabi ni Pamela. Nasa ospital tayo. Nagpabalik-balik si Krista sa tapat ng pinto ng ospital. Bagot na siya. Biglang may lumapit sa kanya mula sa likod. Nagulat siya. Nakita niya isang matangkad at payat na doktor noong lumingon siya. Malinis ang kanyang mukha at elegante siyang tignan. Nginitian siya ng doktor. Nginitian niya pabalik ang doktor at kinamayan niya siya. Ako si Zobel Harper. Pinakilala niya kanyang sarili. Ako ang physician ni Denver. Natauhan si Krista. Siya ba yung Zobel na nabanggit ni Pamela? Yung doktor na nag-set up sa kanya kay Denver. Kung ganun ikaw si Dr. Harper? Agad na binawi ni Krista ang kanyang kamay na kasalukuyan nakikipagkamay kay Zobel. Ang matchmaker nila Pamela at Denver? Hindi napansin ni Zobel ang biglaang pagbabago ng emosyon sa mga mata ni Krista. Hindi lang yun, iniisip niya din na magandang ginawa niyang pagtatambal sa mag-asawa. Ginawa niyang posibleng isang magandang relasyon. Inayos ni Zobel ang kanyang coat. May konting pagmamalaki sa kanyang boses. Tumingin siya kay Krista na mahingiti sa kanyang mukha. Ako nga. Wala naman akong gaanong ginawa. Nakatadhana sila para sa isa't isa. Ang ginawa ko lang ay... Wala kang ginawa? Biglang nagsalita si Krista at nilakasan niyang kanyang boses. Mukhang masyado ka mapagkumbaba, Dr. Harper. Sumimangot si Zobel nung mapansin niya na may hindi tama kay Krista. Dr. Harper, isa kang doktor. Ang pagliligtas ng buhay ang trabaho mo, hindi ba? Bakit pakiramdam ko isa ka dun sa mga pakialamerong babae na walang magawa sa mga buhay nila? Na sinusubukang i-matchmake ang lahat ng kilala nila? Kalimutan na natin yung matchmaking mo. Sana hinanapan mo siya ng mabuting lalaki. Hindi napigilan ni Krista na ilabas ang lahat ng sama ng loob niya. Dahil sa'yo kinasal si Pamela kay Denver. Hindi ba parang dinala mo siya sa kapahamakan sa ginawa mo? Hoy, ito unang pagkakataon na sisi ng ganito si Zobel. Hindi niya napigilang magulat. Anong pinagsasabi mo? Nanlaban siya. Napagkasunduan na ng mga pamilya nila yung kasal nung umpisa pa lang. Nagkataon lang na nawala ng kapangyarihan ng mga steward. Pero dapat to pa rin nilang napagkasunduan nila, hindi ba? Hindi sila dapat umatras sa kasunduan nila dahil lang mahirap na ang pamilya ni Denver. Sa tingin mo ba yung pagiging mahirap lang ang problema? Umirap si Krista. May criminal record siya, nakulong na siya dati. Paano magiging masayang isang mabuting babaeng gaya ni Pamela habang kasal siya sa ganong klaseng lalaki? Kung ganon, bakit hindi mo to nangin sa Pamela kung masaya siya o hindi? Ngumisi si Zobel at makikita ang pagmamalaki sa kanyang mukha. Namumulat na mumutla mga pisngi ni Krista, inis na inis siya. Miss, nung unang araw ko sa medical school, ang pinakamalaking tabu para sa isang doktor ay ang gamutin ng ulo kapag sumasakit to, at gamutin ng paa kapag ito naman ang sumasakit. Kailangan naming suriing maigi ang medical record at sakit ng isang pasyente. Minsan kapag may problema sa atay nila, kukuha din kami ng mga doktor mula sa hematology para sa consultation. Anong sinasabi mo? Tinignan siya ng masama ni Krista. Hindi kita maintindihan. Sinasabi ko lang na dapat maging masusi kami sa paglunas sa isang sakit. Ganon din sa ating panghusga sa ibang bagay. Huminahon ng boses ni Zobel. Kahit na pinag-uusapan ng iba sa Denver noon at sinasabi nila na hindi siya nakikipag-usap sa ibang tao. Matagal ko siyang inalagaan nung nagpapagaling siya. Masasabi ko na isa siyang mabuting tao base sa pagkakakilala ko sa kanya. Kaya inilaban kong kasal niya para sa kanya. May nakaraan ang lahat ng tao, ngumiti sa Zobel. Nagtaas ng kilay si Krista nung narinig niya yon. Naging malagim ang kanyang mga mata at tumigil siya sa pakipagtalo kay Zobel. Nakangisi si Zobel habang pinagmamasdan niya ang likod ni Krista habang paalis siya. Hindi napansin ni Zobel na nakangiti siya.